Amen. Tayo po ay nasa aklat ng Pahayag 8 verse 1 to 13, kung saan nilalaman nito ang ikapitong selyo at ang pitong trumpeta. Dito sa verse na ito pinakikita ang paghahari ng Diyos, so kung paano niya papakita or pararamdam na siya talaga ang makapangyarihan sa buong sanlibutan. Pahayag 8 verse 1, nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Mababasa po natin dito yung oras, may oras lang talaga na binigay ang Diyos sa atin para tayo mamuhay ng matuwid at sumunod sa Diyos. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para ituwid ang mga buhay natin upang tayo ay talagang makabalik at makasunod sa Kanya. Pahayag 8 verse 2, pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa nakasaad sa Biblia, ngunit ito'y unti-unting nangyayari sa ating mundo. Oras na ibigay ng Diyos ang pitong trumpeta sa kanyang mga hinirang na anghel. Mateo 24 verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Verse 3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 4, mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Verse 5, pagkatapos kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Mababasa po natin dyan yung mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin nito yung mga taong nagpapatira pa at sumusunod sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Sa ibang church lang yon, wala sa VOJ. Perfect ang mga nasa vessel of joy. Ha ha ha. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, di ako nag-aalinlangan. Nananalig akong hinirang ako ng Diyos. Amen. Kaya huwag tatalikod sa Diyos, dapat ay maglingkod sa Diyos. Aray, ang sakit para sa akin ata ito minsan yung salitang masakit. At totoo kung iisipin natin sa atin patatama, pero itinatama ka naman nito, amen. At mabasa din natin sa verse 5. Yung pagkuha ng anghel sa sunugan ng insenso na puno ng apoy at hinagis sa lupa biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Ito ay mangyayari sa sanlibutan. Sa takdang oras ito ay mangyayari. Mateo 24 verse 3, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Pahayag 8 verse 6, at humanda ang pitong anghel na may pitong trumpeta upang hipan ang mga ito. Dito mababasa natin yung paghahanda ng pitong anghel sa pag-ihip sa bawat trumpeta ng mga ito. Pahayag 8 verse 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Grabe po, Hano! Unang trumpets pa lang po yung hinipan, pero umulan ng batong yelo at apoy na may dugo na susunog sa ikatlong bahagi ng lupa sa ikatlong bahagi ng punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ito'y ganap na mangyayari sa ating mundo. Sa ibang bansa umuulan ng malalaking tipak ng yelo. Kung napanood niyo yung video nun, halos mabutas ang bubong ng bahay at halos basag ang mga salamin ng sasakyan. Tapos yung California wildfire, sunog lahat ng bahay. Isang bahay lang ng mananampalataya ang natira at isang simbahan ng born again. Mayamang bansa pero wasak, wala tayong maipagmamalaki sa Lord. Yung mga trahedyang ito sa mundo na nangyayari, ayon sa nakasaad sa Biblia ay pasimula pa lamang. Paano na lang kung sa lugar or bayan natin ito magyayari? Siguradong mapagtatanto natin na ito ang mga nakasulat sa Biblia. Pahayag 8 verse 8, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Pahayag 8 verse 9, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Pahayag 8 verse 10, hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trumpeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Pahayag 8 verse 11, ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Pahayag 8 verse 12, hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon,
at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pahayag 8 verse 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim!" Ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng tatlo pang anghel. Mababasa nating sa verse 7 to 12, yung bawat pag-ihip ng apat na anghel sa mga trumpeta nila ay may dalang sakuna sa sanlibutan. Halos sa bawat tunog ng trumpeta ay may iba-ibang sakunang dala, halos hindi man natin pinagkakaila. Ito ay nangyayari na sa bawat panig ng mundo. Sa verse na ito, maraming sakuna na dala ang 7 trumpeta. Pero kung iisipin natin bawat tunog ay merong dalang sakuna or pagkawasak sa ating mundo. Paano na lang kung sabay-sabay itong hipan ng 7 anghel? Tiyak na matinding sakuna sa pagkasira at pagkawasak ang dulot nito. Naisip ba natin maraming mamamatay sa mundo at baka o malamang konti na lang ang maligtas? Nawa kabilang ka, ikaw na hinirang ng Diyos. Amen. Pahayag 8 verse 13. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim!" Ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel. Mabasa po natin dito sa last verse ng Pahayag 8 verse 13. Mayroong isang agilang lumilipad sa kalawakan at sumisigaw ng kalagim-lagim. Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim. Yung sasapitin ng lahat ng nasa lupa sa pagtunog ng mga trumpetang hihipan pa ng 3 pang anghel. Dito meron babala. Mas kalagim-lagim pa ang aabutin ng lahat ng nasa lupa dahil 3 beses inulit ito. Marahil marami pa sa atin ang hindi nakakakilala sa Diyos ng tapat at tunay na may pananampalataya sa Diyos. Dahil meron mga naglilingkod na sa Diyos pero tumatalikod pa or meron mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos pero ginagamit sa maling gawain na hindi kalooban ng Diyos. Sa umagang ito ang nais ng Diyos, tayo'y buong pusong sumunod at magpatuloy na maglingkod sa Diyos upang maraming pa tayong maakay na kaluluwa sa Panginoon sa gayon sila man ay maligtas o magkamit ng kaligtasan mula kay Jesus. Matthew 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya tayo ay manatiling tapat at maglingkod sa Diyos at patuloy na magbahagi ng kanyang salita. Yan lang po muna at sa Diyos ang pinakamatas na papuri. God bless everyone.